Tinanggihan naman ng Iran ang alok na tigil putukan mula sa US at Israel para buksan ang Strait of Hormuz. Ayon po sa Iran, nais nila ng pangmatagalang solusyon sa digmaan, kasama ho ang pag-alis ng mga parusa at pagbawi sa mga nasirang infrastruktura. Naglabas ang Tehran ng sariling 10-point na proposal bilang tugon sa planong ayusin ang labanan, ngunit iginiit ni US President Donald Trump na hindi sapat ang alok ng Iran. Anya pinalna ang kanyang pasya na hanggang ngayong araw na lamang ang deadline para sa desisyon ng Iran hinggil sa ceasefire. Nagbanta din siya na posibleng atakihin ang mga infrastruktura ng Iran kung hindi ito papayag na buksan ang Strait of Hormuz. Nananatiling pahirapan at halos sarado ang pagdaan sa Strait of Hormuz sa gitna ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Sa kasalukuyan, kontrolado ng Iran ang daluyan kung saan mahigpit na binabantayan ang mga dumaraang barko. Ayon sa Iran, isinasapinal pa nila ang pagkapatupad ng bagong operating conditions bilang bahagi ng mas malawak na bagong kaayusan sa Persian Gulf. Sa ilalim ng planong ito, mas hihigpitan pa ang pagdaan ng mga barko at may mga bansa na posibleng hindi na papayagang makatawid. Kabilang sa mga maaaring maharang ang mga barkong may koneksyon sa United States at Israel na itinuturing ng Iran na kalaban sa digmaan. Samantala, nilinaw ng Tehran na may ilang bansa pa ring pinapayagang dumaan, ngunit limitado at mahigpit na minomonitor ang kanilang galaw. Dahil dito, malaki ang ibinaba ng trapiko ng mga barko na nagdulot ng pagkaantala sa supply ng langis at gas sa iba't ibang bansa. Tinatayang halos 20% ng global oil supply ang dumaraan sa Strait of Hormuz, kaya malaki ang epekto ng mga restriksyon dito sa ekonomiya ng mundo. Sa kabila nito, nagkaroon na ng pag-uusap ang Iran at Oman upang mapadali ang pagdaan ng mga barko, ngunit nananatiling limitado ang paggalaw habang may labanan. May mga mungkahi rin ang mga mambabatas sa Iran na magpataw ng bayad sa mga naval vessel na dadaan sa strait bilang bahagi ng kanilang bagong sistema. Kabi-kabilang pagwasak. Hindi pa tiyak kung ilang buhay ng sibilyan ang nadamay na. Ito lamang weekend, binomba ng US at Israel ang Pasteur Institute sa Tehran, ang pinakamatanda at pinakakinikilalang research at public health center hindi lamang sa Iran kundi sa buong gitnang silangan. Ito lamang linggo, binomba rin ang Sharif University, ang pinakakilalang engineering school sa Middle East. Sa Israel, nagmamadali ang mga rescue worker, baka sakaling may maisalba pa sa isang residential area sa Haifa na direktang tinamaan ng missile ng Iran. Ito ang mga eksena habang tumatakbo ang oras ng 48-hour na bagong deadline ni US President Donald Trump sa pakikipagkasundo ng Iran. Binatikos ng marami ang pahayag ni Trump, ilan sa kanila naniniwalang desperado na ito. Si Nobel Peace Prize winner at dating direktor ng International Atomic Energy Agency, Mohammed El-Baradi, tinawag na madman si Trump. Nanawagan ito sa mga Gulf states na agad kumilos upang pigilan na ito sa kanyang kampanya kontra Iran. Si US Senator Chris Murphy, sinabing tila baliwala kay Trump ang pumatay ng mga sibilyan. Ito anya ay malinaw na war crime. Ayon naman kay US Senator Bernie Sanders, isa nang mapanganib na tao si Trump at hindi na balanse ang pag-iisip. Sang-ayon dito ang isang terrorism expert na si John McLaughlin at iginiit ang 25th Amendment ng US Constitution kung saan nakasaad na dapat ay mentally stable ang isang presidente. Ito rin ang panawagan ni US Senator Bob Duff. I call on my colleagues, especially my Republican colleagues, to stand with us, to invoke the 25th Amendment or other means to peaceably remove him from office. Ayon naman sa Iraq war veteran at retired US Army Colonel na si Lawrence Selin, frustrated na anya si Trump dahil dinito mapasunod ang Iran. Anya, iniisip marahil ni Trump na isang negosyo lang na pwedeng pagkakitaan ang giyera na taliwas sa ideolohiya ng Iran, lalo na pagdating sa Hormuz Strait. Naniniwala ang British political scientist na si Colin Talbot na tama ang desisyon ng United Kingdom na huwag nang sumali upang hindi madamay sa war crimes ni Trump. Hindi rin makakaasa ng suporta si Trump mula sa Australia, ayon kay Green Senator David Showbridge.
Babala naman ng German political analyst Mao Ott, mananagot ang buong US Congress kung hindi sila gagawa ng paraan para maalis sa pwesto si Trump dahil sa mabigat at seryoso nitong banta, habang ang Iran ay naghahanda sa mas matinding pag-atake. Matapos ang mga banta ni US President Donald Trump na pag-target sa mga power plant at mga tulay ng Iran kung hindi ito susunod sa kanyang deadline kaugnay ng Strait of Hormuz, nagsagawa ng mga bagong pag-atake ang Israel kung saan tinamaan nito ang pinakamalaking petrochemical facility ng Iran sa Asaluye na isang kritikal na sentro ng produksyon ng langis at gas. Ayon kay Israeli Defense Minister Israel Katz, malaki ang epekto ng pag-atake dahil malaking bahagi ng petrochemical production ng Iran ang nagmumula sa naturang pasilidad. צה"ל תקף כעת בעוצמה את המתקן הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן שנמצא באסלאוויה, יעד מרכזי שאחראי לכ-50% מהייצור הפטרוכימי במדינה, וזאת לאחר שבשבוע שעבר הותקף המתקן המרכזי השני. Ayon sa Israel, layon ng operasyon na pahinain ang pinansyal na pinagmumulan ng militar ng Iran at limitahan ang kakayahan nitong magpatuloy ng digmaan. Inuulat naman ng Iranian media na may mga nasirang production unit sa pasilidad, ngunit wala namang naitalang nasawi. כעת שני המתקנים שאחראים יחד לכ-85% מהייצור הפטרוכימי של איראן הוצאו מכלל שימוש ואינם מתפקדים. Samantala, nagbabala naman ang International Atomic Energy Agency o IAEA na ang mga pag-atake malapit sa mga nuclear facility, kabilang ang Bushehr Nuclear Power Plant, ay nagdudulot ng malubhang panganib. Ayon sa ahensya, posibleng magresulta ito sa isang radiation accident na makaaapekto hindi lang sa Iran kundi sa mga karatig bansa at sa buong rehiyon. Binigyan din ng IAEA na hindi dapat targetin ang mga nuclear facility dahil sa malawak na epekto nito sa kalikasan at kaligtasan ng mga tao. We actually have already applied the Bandanas ruling, but since we were using 3 years before, we were looking at 2020. Ang koleksyon ng gobyerno noong 2020, alam naman niyo, napakababa dahil COVID, dahil sa COVID. Kaya't wala kayong naramdaman na increase. Although technically applied na yung share na increase ng local government, wala naman naramdaman dahil yun na nga, dahil wala naman masyadong koleksyon noong 2020. But as the years will go on, you will begin to see that. And so now we have to be very clear what is the responsibility of national government and what is the responsibility of local government. We also recognize that not all most LGUs have similar problem, have common problem, na pare-parehong problema. But no LGU is the same as any other LGU. So we will have to find solutions different for each one. And again, we have to be more open and even siyempre yung mga inaalala natin makukuha kami kasi the rules are like that and meron na kulang yung documentation namin. Yun talaga, that's really on the part of national. We're trying very hard to streamline all that. And mahirap kasi one of the main problems I'm sure that we will all agree in COA dahil ang dami-daming rules. At mahirap magkamali kasi madali magkamali dahil sa dami ng rules, contradictory na, patong-patong na yung mga batas, mga regulation. Kung talagang I'm sure, I don't know if it's the same with you, but we would have departments na sa mga sa amin, department namin, kalahati nung nasa department, ginagawa lang yung report para sa COA. Para tinitiyak nila na hindi sila nagka-problema, hindi sila makukuha. In other words, hindi maki-question yung kanilang mga accounting. And instead of having those people, instead of working on a report and just making sure that all the comma is in the right place, all of the date is correct, the spelling of the project is correct, all of these things, imbis na nagtatrabaho sila, actually serving the people, they're spending all of their time on this. Which you'd understand also kasi pag hindi magandang pagkagawa, babalik yan, uulitin na naman. Pagdating ng Enero, pupuntahan ka na naman ng COA at sasabihin, paano nangyari dito? Bakit ayusin natin ito? Ano bang problema? So that's the problem that we are facing. But we are
nagkakaroon ng conflict because we also have to expect 71, the local government code, RA 7160. Marami na rin dyan mga concepts that are obsolete. Just like sa population, sa the definition of an HUC, the definition of province, lalo na pagpapasok ng BARM, meron na naman tayong bagong another kind of hybrid system. So there's a lot that we need to attend to. And we can only do it kung magandang communications natin, buong internet natin. We are all able to talk to one another. All of these problems strike to the heart of governance, of accountability, and the delivery of services. And that's why we have taken many steps to address this situation. In collaboration with the ULAP, the DILG, and the DepDev, we are pursuing necessary amendments to the local government code that clarify the responsibilities, strengthen the accountability, and enhance the fiscal capacities of LGUs. In parallel, we are improving coordination between national and local government units. We are supporting LGUs in digitalizing both frontline services and also the back-end systems.